Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nangangalaga sa ating mga nakatatanda. Marahil sinabihan na kayo na iwasan ang matatamis na pagkain noong araw na kayo ay na-diagnose. Bigla na lang bawal na ang makatas na dalandan ang mga peras ng tag-init at ang mga tahimik na sandali kasama ang paboritong prutas pagkatapos man ng halian. Tila ba ang unang dapat isakripisyo ay ang kasiyahan. Ngunit heto ang isang bagay na hindi sasabihin sa inyo ng karamihan, hindi lahat ng matatamis na prutas ay kaaway. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ang mga pinakakaraniwan pamilyar at nagbibigay aliw ay maaaring makatulong na mapababa ang inyong blood sugar, hindi mapataas ito. Pagkatapos ng edad na 60, ang ating mga katawan ay nagiging mas sensitibo. Mas mabilis tumaas ang blood sugar, mas madaling manghina ang lakas, at marami sa atin ang nagsisimulang mamuhay sa tahimik na takot sa bawat kagat. Ngunit ang pagtanda ay hindi nangangahulugang kailangan ninyong mabuhay sa palagiang paghihigpit. Paano kung sabihin ko sa inyo na may 5 napakatamis na prutas? Mga prutas na marahil ay nilalagpasan ninyo lang linggo-linggo, na hindi lang ligtas, kundi napatunayan pa ng siyensya na nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar, nagpapaginhawa ng panunaw, at nagbabawas ng pamamaga. Sa araw na ito, muli nating tuklasin ang 5 prutas na iyon. Ipapakita ko sa inyo kung paano sila nakakatulong, kung paano sila kakainin ng tama, at kung bakit sila ang maaaring maging banayad na pagbabago na hinihintay ng inyong katawan. Hindi ito mga milagrosong lunas. Ito ay mga maliliit na pang-araw-araw na pagpili na puno ng lasa, alaala at ginhawa na tahimik na sumusuporta sa inyong kalusugan sa paraang hindi kailanman magagawa ng gamot. At bago tayo magsimula, may itatanong ako. Ano ang prutas na pinakanamimiss ninyo mula nang malaman ninyong may mataas kayong blood sugar ay type ito sa ibaba? Gusto kong marinig ang inyong kwento. At kung bago kayo rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Sama-sama nating isusulat muli ang mga alituntunin ng malusog na pagtanda. Ngayon, simulan na natin. Ang unang prutas ay maliit pula at mas matamis kaysa sa inyong naaalala. Ngunit ang epekto nito sa inyong blood sugar ay maaaring ikagulat ninyo. Mga strawberry. Madalas ang mga strawberry ay mukhang napakatamis para maging ligtas, lalo na para sa mga namamahala ng diabetes. Ngunit ang maliit na pulang prutas na ito ay isa sa mga pinakamatalinong pagpili na maaari ninyong gawin. Hindi lang ito masarap. Puno ito ng mga compound na sumusuporta sa pagkontrol ng blood sugar sa mga nakatatanda. Ang sikreto ay nasa anthocyanins, ang mga antioxidant na nagbibigay sa mga strawberry ng kanilang matingkad na pulang kulay. Ang mga compound na ito ay napatunayang nagpapabagal sa panunaw ng glucose at nagpapabuti ng insulin sensitivity na tumutulong sa inyong katawan na mas mahusay na pamahalaan ang asukal. Isang pag-aaral noong 2016 na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry ay kinumpirma na ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa anthocyanin tulad ng mga strawberry ay maaaring makabuluhang bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Malaking bagay iyan
pagkatapos ng edad 16 kung kailan ang katawan ay natural na nagiging mas insulin resistant. Ngunit higit pa riyan ang nagagawa ng mga strawberry. Naglalaman ito ng mga anti-inflammatory antioxidant na tumutulong bawasan ang paninigas ng kasukasuan pamamaga at ang malalang pamamaga na nag-aambag sa pagkapagod at paghina ng memorya. Ang isang tasa ng strawberry ay nag-aalok din ng banayad na dosis ng fiber sapat upang suportahan ang panunaw nang hindi nagdudulot ng problema sa mga sensitibong tiyan. Para makuha ang pinakamahusay na benepisyo, mahalaga ang tamang oras at pagpapares. Huwag kumain ng strawberry ng mag-isa sa walang laman na tiyan. Sa halip, ipares ito sa isang dakok ng almendras o isang kutsarang plain Greek yogurt. Pinababagal nito ang pagsipsip ng asukal, binabalanse ang mga antas ng enerhiya at nagiiwan sa inyo ng pakiramdam na busog, hindi matamlay. Maraming nakatatanda ang nakatuklas na ang pagsasama ng strawberry sa kanilang dieta ilang beses sa isang linggo, lalo na sa hapon, ay nakakatulong sa kanila na maging mas masigla at hindi gaanong umaasa sa mga processed na merienda. Kaya oo, matamis ang mga strawberry, ngunit kapag kinain ng tama, hindi sila kumikilos laban sa inyo, kumikilos sila kasama ninyo. Nagdadala sila ng lasa ginhawa at makapangyarihang sustansya sa inyong plato. Sunod, tingnan natin ang isang prutas na tila masyadong ordinaryo para maging makapangyarihan. Ngunit sa loob ng maraming henerasyon, tahimik nitong pinoprotektahan ang inyong puso at ang inyong blood sugar. Pag-usapan natin ang mga mansanas. Hindi sinusubukan ng mga mansanas na pahangain kayo. Hindi sila magarbo o kakaiba. Ngunit, pagdating sa pamamahala ng blood sugar at sa magandang pagtanda, ang simpleng prutas na ito ay maaaring isa sa mga pinakamakapangyarihang kakampi na inyong nakaligtaan. Ang nagpap-espesyal sa mansanas ay ang mataas na nilalaman nitong soluble fiber, lalo na ang pectin. Ang pectin ay bumubuo ng isang parang gel na substance sa bituka na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa inyong daluyan ng dugo. Ibig sabihin, ang pagkain ng mansanas ay hindi biglang magpapataas ng inyong glucose. Sa halip, naghahatid ito ng tuloy-tuloy na enerhiya, isang bagay na kailangan ng mga nakatatanda upang mapanatili ang lakas at maiwasan ang biglaang panghihina sa katanghalian. Isang pagsusuri noong 2020 sa Journal na Nutrients ay kinumpirma na ang soluble fiber mula sa mga prutas tulad ng mansanas ay maaaring makabuluhang bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain at mapabuti ang pangmatagalang kontrol sa glucose. Ngunit hindi lang sa blood sugar nakakatulong ang mansanas. Sinusuportahan din nito ang malusog na panunaw na karaniwang bumabagal sa pagtanda. Ang natural na fiber sa mansanas ay nagsisilbing banayad na walis na nagpapanatiling maayos ang daloy nang hindi nagdudulot ng pulikat o hirap. Ito ay lalong nakakatulong kung kayo ay nakararanas ng constipation o irregular na pagdumi, mga karaniwang issue pagkatapos ng edad 60. Bukod pa rito, napatunayan na sinusuportahan ng mansanas ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagtulong na mapababa ang antas ng LDL o bad cholesterol. At nariyan din ang emosyonal na benepisyo.
Ang pagkagat sa isang malutong na mansanas ay nagdudulot ng isang uri ng kasiyahan, simple, nakakakalma, pamilyar. Ipinaalala nito sa inyo na ang masustansyang pagkain ay hindi kailangang maging boring o matabang. Maaari itong maging masarap sa panlasa, maganda sa pakiramdam at mabuti para sa katawan, lahat sa iisang pagkakataon. Kung pinamamahalaan ninyo ang inyong blood sugar, narito kung paano gamitin ang mansanas para sa inyo. Iwasan ang juice at applesauce na tinanggalan na ng fiber at mabilis magpataas ng blood sugar. Sa halip kumain ng buong mansanas, mas mabuti kung kasama ang balat, kung saan naroon ang karamihan sa mga sustansya. Ang pagpapares ng mga hiwa ng mansanas sa isang kutsarang peanut butter o isang maliit na piraso ng keso ay ginagawa itong mas blood sugar friendly na merienda na nakakabusog din. Kaya sa susunod na dumaan kayo sa lagayan ng prutas, huwag maliitin ang tahimik na mansanas na iyon. Maaaring hindi ito sumisigaw para sa atensyon, ngunit laging nariyan ito sa tuwing kailangan ninyo ng suporta mula sa inyong puso, sa inyong blood sugar, sa inyong panunaw, at sa inyong kapayapaan ng isip. At kung naghahanap kayo ng isang bagay na kasing balanse, ngunit may kaunting tropikal na liwanag, ang susunod na prutas ay maaaring ikagulat ninyo. Tingnan natin ng mas malapitan ang mga peras. Malambot, makatas, at madalas na hindi napapansin ang mga peras ay nag-aalok ng higit pa sa isang masarap na kagat. Para sa mga senior na namamahala ng blood sugar, ang prutas na ito ay isa sa mga pinakamahusay na lihim ng kalikasan, lalo na dahil nagbibigay ito ng tamis ng walang matinding kahihinatnan. Ang mga peras ay likas na mayaman sa soluble fiber, kung saan ang isang katamtamang laki ng peras ay nag-aalok ng halos na gramo. Karamihan nito ay nasa balat. Pinababagal ng fiber na ito ang panunaw na tumutulong sa glucose na unti-unting pumasok sa daluyan ng dugo. Isang pag-aaral noong 2015 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay natuklasan na ang regular na pagkonsumo ng peras ay nauugnay sa mas mababang panganib ng type 2 diabetes. Salamat sa kakayahan nitong mapabuti ang insulin sensitivity at suportahan ang matatag na metabolismo ng glucose. Ang dahilan kung bakit partikular na nakakatulong ang peras para sa mga nakatatanda ay ang pagiging magiliw nito sa panunaw. Ang malambot na texture at mataas na nilalaman ng tubig ay ginagawa itong madaling nguyain at nakapapawi sa tiyan. Malaking tulong iyan kung kayo ay nahihirapan sa mabagal na panunaw o pagiging sensitibo sa acid. Ang fiber ay nagsisilbi ring natural na regulator na pumipigil sa parehong constipation at biglaang pagtaas ng blood sugar sa isang banayad at tuloy-tuloy na paraan. Ngunit, hindi lang sa bituka tumutulong ang mga peras. Naglalaman din ito ng mga flavonoids, isang grupo ng mga antioxidant na nauugnay sa pagbawas ng pamamaga at mas mabuting kalusugan ng puso, dalawang pangunahing alalahanin habang tayo ay tumatanda. Ang mga compound na ito ay tahimik na gumagana sa likod, sinusuportahan ang inyong puso, kasu-kasuan, at maging ang inyong utak. Ngayon, para masulit ang mga peras, mahalaga ang tamang oras at paghahanda. Pumili ng mga peras na matigas ngunit hinog.
Kainin ito kasama ang balat upang mapanatili ang fiber. Kung kakainin ninyo ito bilang merienda, ipares ito sa ilang hilaw na walnuts o isang hiwa ng pabo. Ang kombinasyong ito ay nagdaragdag ng protina at malusog na taba na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal at nagpapanatili ng inyong enerhiya. Maaari ninyo ring bahagyang lutuin ang mga peras na may cinnamon at kaunting tubig para sa isang mainit at blood sugar friendly na dessert. Ito ay isang mahusay na paraan upang pawiin ang mga cravings nang hindi bumabaling sa mga processed na matamis. Kaya habang ang mga peras ay maaaring mukhang simple, naghahatid sila ng matatag na nutrisyon at banayad na lakas, perpekto para sa mga nais makontrol ang kanilang kalusugan nang hindi isinusuko ang maliliit na kasiyahan sa buhay. At kung pag-uusapan ang banayad na lakas, may isa pang prutas na darating na maaaring ikagulat ninyo. Maliit ito berde at maasim sa labas, ngunit sa loob puno ito ng mga sustansya na pasasalamatan ng inyong katawan. Pag-usapan natin ang kiwi. Maaaring mukhang simple ang kiwi. Mabalahibo sa labas, matingkad na berde sa loob, ngunit isa ito sa mga pinaka-underrated na prutas para sa mga taong higit sa asamti, lalo na sa mga sumusubok na pamahalaan ang blood sugar at panunaw ng sabay. Ang nagpap-espesyal sa kiwi ay ang mababang glycemic index GI at mataas na nilalaman ng fiber na parehong tumutulong na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang isang katamtamang laki ng kiwi ay naglalamin ng humigit kumulang 2 gramo ng fiber, kabilang ang soluble fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo. Isang pag-aaral sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2010 ay natuklasan na ang pagkonsumo ng kiwi ay nakatulong na mapabuti ang glycemic response sa mga taong may metabolic syndrome na ginagawa itong isang matalinong pagpili para sa mga nakatatanda. Ngunit ang mga biyaya ng kiwi ay higit pa sa blood sugar. Naglalaman ito ng isang enzyme na tinatawag na actinidin na tumutulong sa pagtunaw ng protina sa tiyan. Ginagawa itong isang natural na pantulong sa panunaw, lalo na para sa mga senior na madalas makaranas ng mas mabagal na paggana ng digestive system. Sa katunayan, napatunayan sa ilang maliliit na clinical trials na ang kiwi ay nakapagpapaginhawa ng bloating, constipation at indigestion ng mas epektibo kaysa sa mga over-the-counter na gamot. Ang kiwi ay puno rin ng vitamin C, halos doble kaysa sa isang dalandan, at isang malusog na dosis ng vitamin E, potassium at mga antioxidant. Sama-sama, sinusuportahan ng mga sustansyang ito ang immune function, kalusugan ng puso, at tumutulong na bawasan ang pamamaga sa buong katawan. Para sa sinumang namamahala ng paninigas ng kasukasuan, pagkapagod, o pagiging malilimutin, ang kiwi ay nagbibigay ng suporta nang walang biglaang pagtaas ng asukal na dulot ng mga mass processed na pagkain. Kaya paano ninyo dapat kainin ang kiwi? Una, iwanan ang balat kung kaya ninyo. Ito ay nakakain at nagpaptatlo sa nilalaman ng fiber. Hugasan lang itong mabuti. Hiwain ang prutas at ipares ito sa isang maliit na serving ng unsalted cottage cheese o i-enjoy ito kasama ng nilagang itlog bilang bahagi ng isang magaan na almusal. Maaari ninyo ring i-freeze ang mga hiwa ng kiwi para sa isang nakakapreskong merienda sa hapon.
Sa kabila ng maliit na sukat nito, nag-aalok ang kiwi ng malaking lakas. Madali itong tunawin, madaling ihanda, at mabait sa inyong blood sugar. Pinapatunayan nito na minsan ang pinakamaliliit na prutas ang naghahatid ng pinakamalaking epekto. Ngunit ngayon, tapusin natin sa isang klasiko. Ang susunod na prutas na ito ay kasama na ninyo sa buong buhay ninyo, ngunit marami pa ring tao ang hindi nakakaalam kung gaano ito ka-blood sugar friendly, lalo na kapag kinain ng buo, hindi ginawang juice. Balikan natin ang pinagkakatiwalaang dalandan. Ang mga dalandan ay madalas na hindi nauunawaan. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ang mga taong may diabetes na iwasan ito, masyadong matamis, masyadong mapanganib, masyadong maraming asukal. Ngunit ang totoo, kapag kinain ninyo ang buong prutas, hindi ang juice ang mga dalandan ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng matatag na blood sugar at pangkalahatang kalusugan sa mga nakatatanda. Ang susi ay nasa fiber, lalo na sa manipis na puting lamad sa pagitan ng bawat bahagi. Naglalaman ito ng soluble fiber na nagpapabagal sa paglabas ng asukal sa daluyan ng dugo. Ibig sabihin, ang natural na asukal sa isang dalandan ay unti-unting nasisipsip na iniiwasan ang matatalas na pagtaas na maaaring idulot ng mga juice o refined sweets. Isang pag-aaral sa British Medical Journal BMJ noong 2013 ay natuklasan pa na ang pagkain ng buong citrus fruits tulad ng dalandan ay nauugnay sa isang makabuluhang mas mababang panganib ng type 2 diabetes, habang ang pag-inom ng fruit juice ay nagpapataas ng panganib na iyon. Ngunit higit pa sa benepisyo sa blood sugar ang inaalok ng dalandan. Puno ito ng vitamin C na sumusuporta sa inyong immune system, isang kritikal na bentahe habang tayo ay tumatanda. Naglalaman din ito ng potassium na tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo at mga citrus flavonoid tulad ng hesperidin na napatunayang nagbabawas ng pamamaga, sumusuporta sa sirkulasyon at nagpoprotekta sa paggana ng utak. Ito ay mahahalagang panlaban sa mga tahimik na hamon ng pagtanda, paninigas, pagiging malilimutin, mababang enerhiya at pagtaas ng presyon ng dugo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano i-enjoy ang mga dalandan ng walang pag-aalala. Una, iwasan ang juice. Kahit na ang 100% natural na orange juice ay kulang sa fiber na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal, manatili sa buong dalandan, mas mabuti kung maliit hanggang katamtaman ang laki. I-enjoy ito sa huling bahagi ng umaga o sa hapon, ipares sa isang nilagang itlog, ilang almendras o isang hiwa ng whole grain toast na may abokado. Ang kombinasyong ito ay nagpapanatiling balanse ng inyong blood sugar at ginagawang mas nakakabusog ang prutas. At huwag kalimutan ang emosyonal na ginhawa, ang pagbabalat ng isang dalandan, ang paglanghap ng sariwang amoy nito, at ang pag-savor nito. Bawat hiwa ito ay isang sandali ng kalmado ng koneksyon sa alaala at ng pagpili ng isang bagay na masarap at nag-aalaga sa inyong katawan. Kaya habang ang mga dalandan ay maaaring hindi makatarungang hinusgahan, tiyak na may lugar sila sa inyong plato, lalo na kapag kinain ng buo at ipinares sa kaunting protina o malusog na taba. Isang mahalagang aral at paanyaya, karamihan sa buhay pagkatapos ng edad 60 ay tungkol sa pag-alis ng takot.
lalo na ang takot sa pagkain. Sa loob ng maraming taon, sinabihan kayong magbawas, sumuko at lumayo sa anumang nagdudulot ng labis na tamis o ginhawa. Ngunit paano kung ang katotohanan ay mas banayad kaysa doon? Paano kung ang susi sa pakiramdam na mas malakas, mas magaan, at mas may kontrol ay hindi sa pag-iwas sa lahat ng bagay, kundi sa matalinong pagpili? Ang mga prutas na pinag-usapan natin ngayon ay hindi lamang merienda, sila ay mga senyales, mga maliliit na pang-araw-araw na paraan ng pagsasabi sa inyong katawan, "Nagmamalasakit ako." Nagdadala sila ng kulay sa inyong mga pagkain, suporta sa inyong kalusugan, at kagalakan sa inyong routine. At hindi ninyo kailangang gumawa ng malalaking pagbabago. Kailangan ninyo lang magsimula isang mangkok, isang hiwa, isang mas mahusay na pagpili sa bawat pagkakataon. Dahil ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Ang inyong enerhiya ay naghihintay pa rin. At ang inyong kwento oo, kahit ngayon, ay isinusulat pa rin. Kung mayroong isang bagay sa araw na ito na tumatak sa inyo, gusto kong marinig ito. Anong prutas ang ibabalik ninyo sa inyong buhay ngayong linggo? Ipaalam sa akin sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa. At kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa inyo na maging mas kumpiyansa, mas may pag-asa, o mas hindi natatakot sa kung ano ang nasa inyong plato, mangyaring bigyan ito ng like, ibahagi ito sa isang taong mahalaga sa inyo, at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong pag-uusapan at karapat-dapat kayong harapin ang hinaharap na may pakiramdam ng suporta, kapangyarihan, at kagalingan. Hindi pa huli ang lahat. Hayaan ninyong bumalik ang tamis sa inyong buhay, sa inyong sariling mga tuntunin.